Welcome sa Araling Panlipunan 7. Ang tatalakayin natin ngayon sa video na ito ay tungkol sa pangangalaga sa timbang ng kalagayang ekolohiko ng Asya. Tara at sabay-sabay nating suriin ang paksa tungkol dito. Ang biodiversity ng Asya. Ang pagkakaiba-iba at katangi-tanging anyo ng lahat ng buhay na bumubuo sa natural na kalikasan ay tinatawag na biodiversity. Ang Asya, bilang pinakamalaking kontinente sa buong mundo, ay itinuturing na pangunahing pinagmumulan ng global biodiversity. Ngunit habang ang mga bansa sa Asya ay patuloy na papunta sa kaunlaran, kasabay din ito ang pagsulpot ng mga suliraning ekolohikal at pangkapaligiran, punsod ng hindi mapigilang pag-unlad ng ekonomiya at ang patuloy na paglaki ng populasyon. Ang mga bansang Asyano sa ngayon ay humaharap sa masalimuot na interaksyon ng mga isyong panlipunan, politikal, ekonomiya at pangkapaligiran. Ang masusing ugnayan at pagbabalikatan ng bawat isa sa loob ng isang bansa at sa pagitan ng bawat bansa ay mahalaga upang makapagbalangkas at makapagpatupad ng angkop na solusyon sa mga suliraning ito. Ano nga ba ang kahalagahan ng balanseng ekolohikal? Napakahalagang panatilihin ang ecological balance o balanseng kalagayang ekolohikal ng Asya. Anuman ang maging katayuan at kalagayang ekolohikal ng rehiyon, tiyak na makakaapekto ito ng lubos sa pangkalahatang kalidad ng kapaligiran pandaigdig. Dapat nating isipin na bunga ng kalakihan ng sakop na teritoryo ng kontinente ng Asya ang mga problemang ekolohikal na nararanasan ng mga Asyano sa isang rehiyon ay posible ring maging suliranin ng mga tao sa karatig rehiyon o maging ng mga mamamayan ng buong daigdig. Ang malaki at patuloy na lumalaking populasyon sa Asya ay nakapagpapalala sa mga suliraning pangkapaligiran at ekolohikal. Malaki ang ugnayan ng paglaki ng populasyon sa pagkasira ng lupain sa Asya. Ang urbanisasyon ng mga bansa sa Asya ay dahilan din ng mga suliraning pangkapaligiran. Alamin natin ngayon ang iba't ibang kahulugan ng mga salitang may kaugnayan sa suliraning pangkapaligiran. Una rito ay ang desertification. Ito ay tumutukoy sa pagkasira ng lupain sa mga rehiyong bahagyang tuyo o lubhang tuyo na kapag lumaon ay hahantong sa permanenteng pagkawala ng kapakinabangan o productivity nito, tulad ng mga nararanasan sa ilang bahagi ng China, Pakistan, Jordan, Iraq, Syria, Yemen at Lebanon. Ang salinization. Sa prosesong ito, lumilitaw sa ibabaw ng lupa ang asin o di kaya naman ay inaanod ng tubig papunta sa lupa. Ito ay nagaganap kapag mali ang isinagawang proseso ng irigasyon sa paligid ng mga estuary at gayon din sa mga lugar na mababa na ang balon ng tubig o water table. Unti-unting nanunuot ang tubig alat o salt water kapag bumababa ang water level, gaya ng nararanasan ng bansang Bangladesh, sapagkat nanunuot na ang tubig alat sa kanilang mga ilog. Ang habitat ay tumutukoy sa tirahan ng mga hayop at iba pang mga bagay. Ito ang pangunahing apektado ng land conversion o ang paghahawa ng kagubatan, pagpapatag ng mga mabundok o maburol na lugar upang mabigyang daan ang mga proyektong pangkabahayan. Ang hinterlands ay tumutukoy sa malayong lugar, malayo sa urbanisadong lugar, ngunit apektado ng mga pangyayari sa teritoryong sakop ng lungsod. Ang lungsod ay nangangailangan ng pagkain, panggatong, at troso para sa mga konstruksyon na tinutustos ng hinterlands na humahantong sa pagkasaid ng mga likas na yaman nito. Kapag balanse ang ugnayan sa pagitan ng mga bagay na may buhay at ang kapaligiran, tinatawag itong ecological balance. Deforestation ang tawag sa pagkaubos at pagkawala ng mga punong kahoy sa mga gubat. Isa ito sa mga problemang nararanasan ng Asya sa kasalukuyan.
Ang siltation ay ang parami at padagdag na deposito ng banlik na dala ng umaagos na tubig sa isang lugar. Ito ay isa sa mga problemang kinakaharap ng mga bansa sa Asya na dulot o bunsod ng pagkasira ng kagubatan at erosyon ng lupa, gaya ng kondisyon ng lawa ng Tonle Sap sa Cambodia. Nagkakaroon ng red tide dahil sa mga dinoflagellates na lumulutang sa ibabaw ng dagat. Ang global climate change ay ang pagbabago ng pandaigdigan o regional na klima na maaaring dulot ng likas na pagbabago sa daigdig o ng mga gawain ng tao. Karaniwang tinutukoy nito sa kasalukuyan ay ang pagtaas ng katamtamang temperatura o global warming. Ang ozone layer ay isang suson sa stratosphere na naglalaman ng maraming konsentrasyon ng ozone. Mahalagang pangalagaan ang ozone layer sapagkat ito ang nagpoprotekta sa mga tao, halaman at hayop mula sa masamang epekto ng radiation dulot ng ultraviolet rays. Ngayon ay tunghayan natin ang mga suliraning pangkapaligiran na nararanasan sa Asya. Ang pagkasira ng lupa. Tunay na malaki at mahalaga ang papel na ginagampanan ng lupa upang patuloy na mabuhay ang mga tao. Sa kapakinabangan o productivity nito, nakaasa ang mga produktong agrikultural na tumutusto sa kabuhayan ng mamamayan. Gayunpaman, ang abuso sa lupa ay nagbubunsod ng malalang mga suliranin gaya ng salinization at alkalinization na nagaganap kapag mali ang isinasagawang proseso ng irigasyon. Malubhang problema ang salinization sa Bangladesh sapagkat nanunuot na ang tubig alat sa kanilang mga ilog na dumadaloy sa 38% ng bansa. Nasa 33% ng mga mamamayan nito ang nakikinabang sa ilog na ito. Samantala, isa ring malubhang problema sa lupa ay ang desertification, gaya ng nararanasan ng ilang bahagi ng China na nakapagtala na ng halos 358,000 kilometro kwadrado na desertified na lupain. Maging sa ibang bahagi ng Asya, tulad ng Kanlurang Asya, ay nakararanas din ng tuyong lupain, gaya ng Jordan, Iraq, Lebanon, Syria, at Yemen sa Kanlurang Asya, at ang India at Pakistan sa Timog Asya. Ang pagkasira at pagkatuyo ng lupa ay maaring magdulot ng matinding suliranin gaya ng kakulangan sa pagkain at panganib sa kalusugan. Isa sa pinagmumulan ng pagkasira ng lupa ay ang overgrazing, kung saan ang kapasidad ng damuhan ay hindi sapat sa laki ng kawan ng hayop. Ito ay nakasisira sa halaman o vegetation ng isang lugar. Ang hilagang Iraq, Saudi Arabia at Oman ay ilan lamang sa mga bansang nakararanas ng ganitong sitwasyon. Ang urbanisasyon. Dahil sa mabilis na urbanisasyon sa Asya, labis nang naapektuhan ang kapaligiran nito. Ito ay nagbunsod sa mga kaugnay na problema gaya ng pagdami ng mga mahihirap na lugar o depressed areas at may mga pamayanan na may mataas na insidente ng pagkakasakit at iba pang panganib sa kalusugan. Mahigit sa 3,119 sa mga bayan at lungsod ng India ay may ganitong sitwasyon. Ang kalusugan ng mamamayan sa mga lungsod ay direktang naapektuhan ng urbanisasyon, gaya ng pagtatapon ng mga industriya ng kanilang wastewater sa tubig at sa lupa. Ang mga kalapitbayan ng lungsod ay naapektuhan din ng urbanisasyon sapagkat dito kinukuha ang ilang mga pangangailangan ng lungsod na nagiging sanhi ng pagkasaid ng likas na yaman nito. Kaugnay na problema rin ng urbanisasyon ay ang noise pollution mula sa mga sasakyan, gayon din ng mga ilang aparato at makinang gumagawa ng ingay. Ayon sa mga eksperto, nakakaapekto sa kalusugan ang labis na ingay sapagkat nagdudulot ito ng stress at nakadaragdag sa pagod. Sa ilang sitwasyon, ito ay nagiging sanhi ng pagkabingi.
Ang pagkawala ng biodiversity. Ang kontinente ng Asya ay tinuturing na isa sa may pinakamayamang biodiversity sa buong mundo. Ang China, India, Thailand, Indonesia at Malaysia ay katatagpuan ng pinakamaraming species ng mga isda, amphibian, reptile, ibon at mammal. Ngunit sa kabila nito, ang Asya rin mismo ang nakapagtala ng pinakamabilis na pagkawala ng biodiversity, bunsod ng patuloy na pagtaas ng populasyon, walang habas na pagkuha at paggamit ng mga likas na yaman, pag-aabuso sa lupa, pagkakalbo o pagkakasira ng kagubatan, polusyon sa kapaligiran, at mga introduksyon ng mga species na hindi likas sa isang partikular na rehiyon. Ang pagkasira ng kagubatan. Ang deforestation o tahasang pagkawasak ng kagubatan ay isang napakakritikal na problemang pangkapaligiran. Masama ang dulot nito sa natural ecosystem sapagkat ang likas na yaman ng kagubatan ay nababawasan. Pinipiling putuli ng mga punong may ilang libong taon nang nabubuhay sa kagubatan at hindi ito basta lamang napapalitan sa pamamagitan ng muling pagtatanim. Sa pagkawala ng mga puno, marami rin mga species ng halaman at hayop ang nanganganib dahil nawawalan sila ng natural na tirahan o natural habitat. Ang mga suliraning pangkapaligiran tulad ng pagbaha, erosyon ng lupa, sitasyon at sedimentation. Ayon sa pag-aaral ng Asian Development Bank, nangunguna ang Bangladesh, Indonesia, Pakistan at Pilipinas sa mga bansang may pinakamabilis na antas o rate ng deforestation. Pangunahing sanhi ng problemang ito ay ang komersyal na pagtotroso, pagkakaingin, pagpuputol ng puno upang gawing panggatong at ang mga pagkasunog ng gubat. Kamusta ang iyong panonood at pakikinig? Hangad ko na marami kang natutuhan mula sa paksang ating tinalakay. Hanggang sa muli, paalam!